Anim na Sabado ng Beyblade ni Ferdinand Pisigan Jaren. Beyblade. Maraming Beyblade. 1, 2 hanggang 5. Makukulay na Beyblade. Pula, itim, asol, berde, pilak, ginto, dilaw. Basta sari-saring kulay. Gawa man sa plastik o bakal, basta may Beyblade na mabibili pag Sabado, inaasahan ko na ito tuwing Sabadong makikita kami ng aking bunsong si Rebo. Tiyak na magpapabili siya ng paboritong laro ang Beyblade. Kaya naman, hinanda kong aking bulsa may halagang 30 pesos hanggang 50 pesos o higit pa, depende sa ganda ng disenyo at yari. Patagalan ng pag-ikot sa loob ng platapormang bilog ang labanan ng Beyblade. Ang tumalsik palabas, talo. Ang unang huminto kahit nasa loob pa ng plataporma, talo. Si Rebo, bata rin sa karanasan. Madalas talsikan ng Beyblade. Subalit, di tulad ng ibang batang madalas mawalan ng gana dulot ng pagkatalo. Patuloy ang paglaban ni Rebo. Lalo niyang hinigpitan ang hawak sa matigas na pising, may malalagaring mga ngipin. Tatatagan ang kapit sa malabaril na patungan ng Beyblade. At mabilis na hatakin ang PC palabas mula sa makipot na butas ng patungan na magtatagal at mabilis na magpapaikot sa flying saucer na Beyblade. Pagkabagsak ng plataporma upang muling makikipaglaban. 4 na Sabadong nakipaglaban ang aking bunso ng Beyblade sa plataporma ng laro. 11 buwan siyang nakipaglaban sa kanser sa kanyang dugo sa ospital ng karamdaman. Sa katulad kong guro, bakasyon ng Abril. Sa katulad ng bunso kong mag-4 na taon, panahon ito ng mas marami nakakatandang pinsang makakalaro. Huling linggo ng Marso, taong 23, nang lagnatin siya ng 1 linggo. Matapos ang lagnat, ilang araw na di nagkakain at tuluyang namutla. Halos ayaw na niyang magpababa mula sa pagkakakarga. Dulot ng madaling mapagod hanggang unti-unting lumitaw ang mga pasa. Mag-iisa't kalahating taon na nang kami ay maghiwalay ni Joyda bilang mag-asawa. Nang magkasakit si Rebo, maraming hindi mapagkasunduan, magkaibang direksyon ng tinitignan. Idagdag pa ang madalas na mawalan ng pera, resulta ng maaga at hindi handang pag-aasawa. Ayoko nang i-detalye pa kung paano kami naghiwalay, basta magulo. Isa sa mga nakalipas na inilibing ko na napalog ng mga kinalimutang kulitan. Yun pa man, dumating ang tutong, kailangan namin kalimutan ang hindi pagkakasundo at mag-isibigsado para sa mga bata. Ito na yung panahon na mag-isa na ako namumuhay sa ayaw ipaalam kahit kanino na lugar. Mahal na mahal ko ang aking anak, kaya masakit malamang di pala ang sapat ang pagmamahal para ipinagalang sa pag-atake ng malubhang sakit. Acute lymphocytic leukemia, mas kilala sa tawag na OLL. Tipikal na uri ng leukemia sa mga edad na tulad ng kay Rebo. Chemotherapy ang tanging paraan ng pagkagamot, mahabang panahon ng gamutan. Umabot pa kami ng 5 buwan sa loob ng ospital bago narating ni Rebo ang pinakahuling estado ng gamutan, ang maintenance stage. 3 taon ang itatagal ng estadong ito. Sa panahong ito, nakapagdiwang ng aking anak ng kanyang ika-4 na taon at unti-unti nang tumutubong muli ang buhok sa kalbo niyang ulo. Lubusang gagaling ang anak ko pagsapit niya ng ika-7 taong gulang, tamang-tama sa edad sa pag-aaral. Kalagitnaan pa lang ng buwan ng Pasko, tumambad na sa amin ang resulta ng huling pagsusuri sa kanyang dugo, cancer relapse, muling paglitaw ng mga cancer blast. Sa madaling salita, malubha uli ang leukemia ng aking anak. Kailangan muling ulitin ang proseso ng gamutan. Basura na ang dati, bagong pag-aalala, hirap, pagod, paghingi ng tulong at gastos. Ang pinakamasakit, bagong kirot ng katawan at pagmawasak ng kaluluwa, ang paulit-ulit na maranasan ng aking anak. 3 araw bago matapos ang Enero, nang sundin
huwag kalimutan ang pagbati ng happy birthday, Rebo, at mga regalo. Marami natanggap na regalo si Rebo, pero ang pinaka-paborito nito ay ang Beyblade. Ikalawang Sabado, naki-birthday si Rebo, matapos ito ay naglaro siya ng Beyblade. Ikatlong Sabado, tuluyan nang nakalbo si Rebo. Kinumbita ko ang aking kasama sa trabaho na magsuot ng mascot upang bigyan ng pribadong pagtatanghal si Rebo ng walang bayad. Hindi makatawa o makangiti si Rebo, makikita ang kasiyahan nito sa kanyang mga mata. Ika-4 na Sabado, di na makuwang ipasok si Rebo ang piscine ng Beyblade upang mapaikot ito. Ramdam ko ang pagod ni Rebo at hinga sa kanyang pagsasalita. Ika-5 Sabado, pumanaw na si Rebo. Ilang sandali matapos ang sabay na paglaglag ng luha at pagtirik ng kanyang mata, ibinagan niya ang kanyang huling hininga. Hinintay muna akong dumating ni Rebo, saka siya na maalam. Sige na bu, salamat sa 4 na taon, mahal na mahal ka namin. Paalam, namatay si Rebo sa aking bisig. Ika-6 na Sabado, huling Sabado na masisilayan si Rebo ng mga nagmamahal sa kanya. Payapa na siyang nakahimbing